Okay, game na bro, game na bro. Okay, game. Ang time Okay na. format natin ay 755 lang 10-7-5, okay, Ah? sige. 10-7. 755. 10-7-5. 7 minutes lang yung Uncle cross-examination. Bench, timer. Hindi. Oo. Ah, Ah, 75. oh. Ah, 755. 7 presentation, 5 Okay, cross. sige, para mabilis. No problem, no problem. Game. 7 presentation, 5 minutes cross, 5 minutes rebuttal. Oh, Ah, okay hindi, sa akin yan. 7. Okay, tapos okay. Okay. Sige. 5 minutes pa rin yung yung cross exam sa rebuttal. Okay, game start Midan anytime. Okay. So, sana pag-uusapan po natin ngayon sa mga nanonood sa ating YouTube channel maging sa TikTok Live ay ukol po sa dugo. At ang dugo, alinsunod sa Biblia, patutunayan ko po na ipinagbawal kainin ng mga Kristiyano. Gaano po katotoo, palakihan po ako, ano po katotoo na bawal talaga na kainin yung dugo ipinagbawal sa mga Kristiyano. Ito po ang unang talatang gagamitin ko. Nakasulat po ito sa Bibliang isinalin ng mga Katoliko at Protestante. Ipinapapansin ko po sa inyo ang magandang balita Biblia. Literal na nakasulat po sa Acts 21 verse 25 ang terminong tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil. Ibig sabihin po ay Kristiyano. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil. Isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Ipinapapansin po natin sa mga nakikinig at maging sa maaabot pa ng video na ito na sa unang yugto pa lang po ng Biblia at talatang ginagamit ko, pinatutunayan na kaagad na mayroong utos ang mga apostol sa mga Kristiyano sapagkat ang sabi ng Biblia, huwag kakain ng dugo. Napakaliwanag po yan. Ngayon, baka isipin po ng mga Katoliko na ang salin na yan ay hindi naman katanggap-tanggap sapagkat nahalihan din yan ng mga Protestante. Ang susunod ko pong gagamiting salin ng Biblia ay purong Katolikong edisyon. Ito po ay BSP, Biblia ng Sambahayang Pilipino, Katolikong edisyong pastoral. Sa aklat ng gawa pa rin po, sa Acts chapter 21, sa Acts chapter 15 verse 20, sa halip, tulatan natin sila. Alam niyo po kung sino yung sila na tinutukoy ng mga apostol sa tagpong ito? Natural po, mga Kristiyano. Ang sabi po, sa halip, sulatan natin sila na umiwas sa mga karneng iniyalay sa mga Diyos-Diyosan at sa imoralidad at huwag. Pansinin niyo po yung terminong huwag. Ibig po sabihin ay bawal. Hindi po sinabing kapag sinabing huwag ay pwede. Pag sinabi pong huwag, hindi pwede. Alam niyo po mga kaibigan, sana mapansin po ninyo na ang isa sa mga pangunahing nalabag na utos ng mga unang tao ay yung terminong huwag at ukol pa nga sa pagkain. Sa kabila ng kanilang pagsuway sa kautusan ng dakilang Diyos, ang unang mga tao noon ay napahamak. Ano po sabi ng Biblia? Ituloy na po natin. Huwag kumain ng anumang hayop na binigti at ng dugo. Napansin niyo po ba yung nilalaman ng talata ng Biblia? Na ayon sa Biblia, ipinag-uutos mismo, itinuturo mismo ng mga apostol sa mga Kristiyano na sila'y huwag kumain. Huwag kumain ng anumang karne o
huwag kumain ng anumang hayop na binigti at ano daw? At ng dugo. Kung kaya't mapabiblia man ng mga Katoliko at Protestante hanggang sa maging purong Bibliyang salin ng mga Katoliko, mababasa po sa talata ng Biblia na bawal itong kainin ng mga Kristiyano. Bakit po sa Katoliko ipinag-uutos na pwede namang kainin yan? Hindi naman bawal yan. Sapagkat ang tunay na sa Diyos ho, dapat sundin kung ano utos. Pero yung pong hindi sa Diyos, babaligtarin nila kung ano yung bawal, yun yung gagawing pwede. Pansinin niyo po mga kaibigan, tuwing Huwebes Santo, Biyernes Santo, di po ba ang utos ng Biblia ay ganito? Ang karne o mga hayop na sabi nga ng Biblia ay biyaya, bunga ng pagpapala, ay ipinakakain sa tao. Ano ginawa ng Katoliko? Sabi ng mga Katoliko, tuwing Huwebes Santo, Biyernes Santo, bawal kumain ng karne. Ano pa sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, huwag kakain ng dugo. Ano naman sinabi ng Katoliko? Sabi naman ng Katoliko, kumain ng dugo. Kung ano yung bawal, ginawang pwede. Kung ano yung pwede, ginawang bawal sa Katoliko. Kasi ho, mga kaibigan, ganyan po ang hindi tunay na sa Diyos. Hindi talaga sa Diyos ang Katoliko Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, sila man ang gumagawa ng mga katotohanang gagawing sinungaling. Saan nakasulat yon? Sa Roma 1:25 po, mga kaibigan, na yung katotohanan gagawing kasinungalingan. Ito namang mga nakikinig sa mga paring Katoliko, nauuto ng mga paring Katoliko sa paraan ng pagtuturo nila, sila ay sumusunod sa mga bagay na hindi naman talaga nila napag-aralan. Kung kayo po ay magbabasa ng Biblia, inaasahan po namin na gawin ninyo ang patas at makakristyanong paraan ng pagsusuri, sapagkat ang tamang pagsusuri, tignan kung anong nilalaman ng Biblia at ihambing ang gawain ng isang relihiyon. Ngayon, kung titindigan ng Katoliko na pwedeng kainin ng dugo, kapag may nabasa sa mga Kristiyano kumain ng dugo, talo na ako. Pero kung wala, napatutunayan lang na ang mga Katoliko ay wala sa panig ng Diyos sapagkat ang pagkain sa dugo ay ipinagbawal. Alright, time na, time. So, dadako na po tayo. Okay, sige game. Sabi na, boss, uncle na. Okay, cross-exam na, cross-exam. Uncle Boy, ready na sa cross? Pwede na, bro. Ilang cross? Okay. Ilang 5 minutes, minutes cross? sa cross-exam. 5 minutes? 5 minutes sa cross-exam. Yeah, 5 minutes, Uncle. Mabilis lang, oo nga, mabilis lang to. Mabilis lang yan, Uncle. Mga ilang tanong lang yan. 5 set lang ng tanong yan. Tanungan, balikan. Okay, game, Uncle Boy. Alright. Let's get it on. Yung binasa mo dyan sa Acts 15 Palakihan verse... lang ako. Yung Acts 15 verse 29. Sa Greek ba, kain yan? Palakihan ako, palakihan. Paulit Isuyo. nga yung ano ko. Pa-post ulit. Paalisin mo na natin si Median kung okay na siya. Okay, post time. Sige. Maingay dito. Sige. Asan yung yung kay Midan? Mabilisan ko. Post time lang muna. Midan, asan na? Wala. Ano? Basta malaki lang yung screen ko. Malaki ka na bro, kanina pa eh. Ayan o. Akala namin may ilalagay ka eh. Bro. Hindi. Ulitin na lang, i-refresh na lang, paliitin ulit, tapos palakihan. Hindi bro. Kumbaga, habang kino-cross-exam ako, malaki lang yung screen ko para time by time. Para may ilatagan. Sige. Okay, Tanong na, Uncle. Okay. Sige. Start na, Uncle. Okay, ulit. Alright. Yung sabi mo na ibinawal kainin do sa salin na binasa mo, sa Greek ba, kain ba talaga ang nakalagay dyan? Yes or no?
Katumbas po yun, yes. Sapagkat ang terminong to abstain from, talagang pagbabawal po iyon. Ngayon, gaano katotoo na yung paraan na itinuturo doon ay tungkol sa pagkain nga? Nagpakita na ako ng salin ng Biblia. Ito Time. Next question. kakainin ang dugo. Ano sa Greek yung salitang kainin? Ano, pakiulit? Ano sa Greek yung salitang Pause the kainin? time. Ano sa Greek yung salitang Huwag mo sabayan, bro. Tuloy. Ano sa Greek yung salitang kainin? Next question. Wala po po yan. akong inilatag niyan. Ang inilatag ko ay tungkol sa abstain. At pinatutunayan mismo ng salin ng Katoliko na yan ay isinalin na wag kakain Sagot ba yan ng o dugo. ano? Sagot ba yan o... Objection niya Objection. yan. Objection niya, hindi naman niya sinagot. Post mo lang yung time. Sige, tuloy si mo yan. Uncle Magic. Uncle Magic, may Okay, objection. okay. Sige, ganito. Ano, sino may objection? Anong objection yung mga kalboy? Si Midan. Hindi daw nilatag. Okay. Okay. Ang Salita Midan. mo si Midan muna kung ano objection niya. Sige. Anong objection mo, Midan? Pakisabi yung objection mo. Ayon po sa rules, magtanong sa inilatag. Ang totoo, wala pang ang latag tungkol sa Greek text eh. Uncle Boy. ang objection ko, Mr. Moderator, kasi Uncle Boy, counter objection. ang counter objection ko, Mr. Moderator, una sa lahat, yung topic dito, kainin. Ngayon, pine-question ko yung translation na ginamit niya, kung kainin ba talaga yan sa Greek. Hindi niya ilalatag yan, Mr. Moderator, kasi kasiraan niya yan, paano niya ilalatag yan? Kaya tinatanong ko, yun yung pang negative ko eh. Paano niya ilatag yan? Okay. Moderator's decision, ano? Midan, naglatag ka, gusto lang yung veracity nung nilatag mo. So, kaya mo bang sagutin o magpapas na lang? Labag sa rules yan, no? Hindi. Desisyonan ng moderator to. Gusto naming malaman kung kaya mo bang sagutin o magpapas na lang. Kasi, Kaya kong sagutin yan, sige. pero kung magpapatuloy yung ganyang ugali, pag-iwas yan sa mga inilatag ko. Kasi literal na Hindi. nakasulat, huwag kakainin. Mali ba ang paring Katoliko na nagsalin ng Biblia ninyo? Bro, Midan, sasagot ka lang. Hindi naman Kaya nga, mahirap sagot siguro ko sabihin po. magpas. Okay, sige, anong sagot? Kasi ang sagot tanong, ko- ulitin yung tanong. Para Clarity praise lang na to. yung tanong. papunta na tayo sa Greek. Ulitin. Ano sa Rephrase yung Greek? tanong. Ano sa Greek ang salitang Rephrase. kainin? Ano sa Greek ang salitang kainin? Bagamat wala yan sa inilatag ko, sasagutin natin ang isa sa Greek term ng pagkain ay yung hal. Pero, nakatatawag pansin, isang pag-iwas yung ginagawa mo. Bakit? Nakasulat kasi sa Biblia ng Katoliko, huwag na nga kakainin. Ayan o, iniiwasan mo yan o. Huwag kakainin. Ano unawa mo sa huwag kakainin? Mali ba? Okay, next question. Time na. Next question. Ibig sabihin yung kaisa-isang nilatag ng talata, kaisa-isa yan, hindi pala yan nakabatay sa Greek yung salitang kainin. Bro, Nakabatay yun. Nakabatay yun. Sagot. Ulit ang sagot. Midan, Sumasagot Midan, ako. Midan, sandali. Hintayin mo yung sasabihin kong sagutin mo bago ka sumagot, okay? Para maliwanag tayo. Mahirap kasi pagkatapos niya pa lang, hindi pa siya nakakailang segundo, papasok ka na kagad para sumagot, meron tayong moderator. Okay? Para may konting kaayusan lang ba? Okay? Sige. Ulitin yung sagot, Midan. Timer. Sagot. Nakabatay yun. At ang katunayan, isinalin nga ng mga paring Katoliko na huwag kakainin ng dugo. Huwag kakain nga eh. O tapos sasabi mo, hindi nakabatay. Ibig ba sabihin nito, ang mga paring Katoliko na gumawa nito, hindi nagsalig sa banal na kasulatan? Isang pag-iwas yung ginagawa mo. Next question. so sinabi mo, salin ng Katoliko yan, aware ka ba na pag sinabing kain, ang ibig sabihin nun sa Catholic worship? Aware ka ba doon? Out of Sagot. wala pong usapan ukol sa worship.
Objection. Hindi. Sabi mo, counter objection, Mr. Moderator. Dinadamay niya kasi yung pare. Sabi niya, salin daw ng pare. Post the mga time. pare daw. Ngayon, ang tinatanong ko, Nakapost aware ba siya na pag sinabing kain sa Catholic, yun yung worship, hindi yung literal na pagkakain ka lang ng hapunan. Aware ka ba? Okay, moderator's time. Okay, moderator's time. Midan, ang tanong hindi na sa worship. Tinatanong lang Midan kung aware ka ba na kapag sinabing pagkain ay worship. Ito sagot ko, Mr. Moderator. Ang paksa Okay. ay tungkol sa dugo at hindi sa pagsamba. Ganun pa man, sasagutin ko iyan. Ang tinutukoy Okay, good. ang tinutukoy po sa salin ng Katoliko ay hindi sa pagsamba, kundi sa pagkain. Sabi ng Biblia ninyo, Boy Lepra, huwag kakain ng dugo. Tapos sasabihin ng Katoliko, kung kakain tayo ng dugo, sumunod Okay, next ka question. naman. Sunod na tanong, Next question. nakaparallel ba sa Old Testament yan? Nilatag mo? Kristiyano lang usapan. Ano ba to? Christian, Iwas na Mr. iwas to. Objection mo na. Sasagot ka. Objection. Ang objection, Mr. Moderator, dapat Question ano? una, ang objection ko dito, dapat sasagot ng categorical. Tagal na tayo dyan eh. Pangalawa, sa pananaw ng simbahang Katoliko, kay Old Testament, kay New Testament, may kinalaman sa Kristiyano yan. Kaya tinatanong ko. So, simple lang ang tanong ko, nakaparallel ba sa Old Testament? Simple lang ang tanong ko. Yes or no? Objection, moderator. Okay, Sana sige. mapansin mo, moderator. Sana mapansin mo, moderator, Kristiyano usapan. Maliban na lang, moderator, kung may Kristiyano na para sa'yo sa Old Testament, di tanggapin natin yung kanyang katanungan. Okay, moderator's Paraphrase na lang. time. Uncle Boy, paki-rephrase yung tanong para mas klaro. Pwede bang i-rephrase natin yung tanong? Sige, rephrase natin ha. Sige, salamat. Ito na lang. Anong klaseng dugo yung ibinawal dyan kainin? Banal o hindi o unholy? Wala pong Midan, pakisagot. Wala pong binabanggit kung banal o unholy. Kundi, tinutukoy mismo ang salitang dugo ay bawal kainin sapagkat ang sabi ng Biblia, huwag kakainin. Anong paksa? Patutunayan ko na huwag kakainin yan, bawal yan sa Kristiyano. Ayan, word for word sa salit ng mga Katoliko. Sige. Basag na basag ka dyan. Sunod na tanong. Meron pa akong oras, nakikita mo naman siguro. Sorry, hindi ako nakatingin. Sabi ng Biblia, wag. Nagpauto ka naman sa mga pare. Okay, next question. Sunod na tanong. Okay, Sabi next mo, walang question. Sinabi dyan, sabi mo walang sinabi dyan kung banal o hindi banal. Ito bang sinabi dito na umiwas kayo sa mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan, sa dugo, mga binikti pa ikiapid, kayo magsipag-iwas sa mga bagay, ito ay kabubuti ninyo. Ito bang mga Diyos-Diyosan pa ikiapid, mga hayop na binikti, dugo, banal o hindi banal? Wala nga binabanggit Sagot. kung banal o hindi banal. Objection. Kasagot siya Anong categorical. objection? Kasagot siya categorical. Okay, good. Banal o hindi banal, yung Diyos-Diyosan. Counter objection, Midan, meron? Isang bulto yan eh. Buo yan oh. Midan, may counter objection ka? Anong counter objection mo? Nagtatanong kasi siya tungkol sa banal. Wala namang sinasabi yung Biblia kung banal o hindi banal. Kasi ang paksa dito, banal ba o hindi Moderator's banal? time. Ang nandito, Okay, dugo. Okay, moderator's time, post time. Ulit, veracity ng information binibigay natin na sagot. Midan, pakiklaro yung sagot. Pakisagot ng malinaw. Categorical. Kung yun ba ay banal o hindi. Banal o hindi banal. Yun lang ang sasagutin. Veracity lang ng sagot. Yan lang. Sige, ulitin ang tanong. Ulitin ko ha. Sabi dito na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan, dugo, mga binikti, paikiapid. Ito ba mga bagay na to, banal o hindi banal? Hindi banal kapag kinain mo ang dugo. Bakit? Ayun. Tol sa Biblia, wag nga daw eh. Paano mo ba intindihin yung salitang wag? Pwede? Sabi ko nga sa inyo, apostolan nagsulat nito,
ipinagbawal yan na kainin at pagkatapos nang magturo ang mga pari sa inyo, tinanggap nyo naman, sunod-sunuran kayo. Sa makatwid, Next Next question. Hindi ang nilalaman ng Biblia. Next question. Sa Old Testament, yung dugo doon na hindi kinakain, banal o hindi banal? Naku, objection muna, moderator. Pilit umiiwas po. Objection. Wala namang Kristiyano sa Old Testament. Eh maliban na lang kung may Kristiyano na sa Old Testament para sa'yo, moderator. Okay. May counter objection, Uncle Boy? Ang counter objection ko, wala naman akong sinabing may Kristiyano doon. Ba't sinasabi niya, sinabi ko daw may Kristiyano doon? Simple lang yung tanong Oh, ko. di out of topic. Teka muna Kristiyano kasi, usapan. teka muna, di pa ako tapos na sumapaw. Ang tanong ko, doon ba sa Old Testament, yung dugo na bawal nilang kainin, banal o hindi banal? Ganun lang eh. Hindi ko sinabing may Kristiyano doon. Ayan. Sagot. Okay. Moderator's time. Uncle Boy, pwede ba i-rephrase ulit yung tanong para sa mas malinaw na pagkakaunawa? Pakiusap. Alright, simple lang to. Sabi mo, hindi banal yung ibinawal kainin dito sa Acts 15. Ayun. Ayun, ang tanong ko. Moderator, binabago niya yung sagot ko. Ang sagot ko po, moderator, hindi banal pag kinain ang dugo. Oh, hindi banal, hindi banal. Alright. Oh, hindi banal yung dugo pag kinain doon sa New Testament. Ang tanong ko, sa Old Testament, yung hindi kinakain na dugo, banal o hindi banal? Objection, moderator. Alinsunod sa rules, magtanong sa inilatag at ang ginagawa ng kabila ay pag-iwas. Wala namang Kristiyano sa Old Testament. Yun ang paksa. Sa pangalawang pagkakataon, may counter objection ba, Uncle Boy? Sa pangalawang pagkakataon. Mr. Moderator, kanina ko pa sinasabi, wala ko sinasabi may Kristiyano doon. Pero itong Old Testament, may kinalaman to sa pagbasa ng mga Kristiyano. Binabasa natin. Magtanong ka sa latag ko, boy, letra. Wala sa latag Oh, ko. moderators. May iwasan Sandali, mo yung moderator's time. Moderator's time, Bidan, pakiklaro na lang kung kayang sagutin o hindi. Kasi, Kaya kong sagutin. Yun. Kaya naman para sagutin. Okay, So, pakisagot na para mabilis. Pinapayagan mo na yung katanungan na hindi batay sa latag ko. Well, reklamo na Uncle, ito. sandali, moderator's time. Moderator's time, sandali. Sumagot ka kanina, yun ay hindi banal. Oh, So, dapat lang na sasang-ayon doon sa unang sagot mo yan. Okay, kaya nga sabi ko baguhin, i-rephrase para sa veracity ng sagot at saka ng tanong. tanong ko. Okay, pakisagot. Guys, wait lang ha. Pwede bang paano lang ako ng mga at least 1 minute lang? Gagawin lang Ilang saglit. minuto na lang ba yan? 1 minute 14. Sige. Okay. Wait lang ha. Mga saglit lang to, mabilis lang to. Magsisend lang ako, Gcash. Sige, Uncle. Saglit lang ay relax naman. Nakikisuyo lang naman tayo sa mga kasama natin. Okay. Shoutout sa nakikinig. Nasa Ate, na. Wala. Dali lang daw, time out lang daw. Sige. Basta palakihan lang ako para may papakita ako. Sige lang. Game na? Ay, wala pa. Wala pa si Uncle Bench. Limited time lang ako, bro, kaya 7:5 ang time natin. Kaya ganito na lang. Maya- 1:44 pa yun, di ba? Tatlong tanong na lang, okay lang? Sige. Ano, ito game na. Ito na pala. O, game.
O yan, game. Alright. Okay, start na ulit. Tanong? O, yung tanong ko kanina, yun. Doon sa Okay, Old pakisagot, Testament, Midan. yung dugo na bawal kainin. Kasi sa New Yung by Testament, banal. Oo. sa New Testament, hindi banal, inaffirm na niya, hindi banal yung dugo doon. Dito naman sa Old Testament, yung dugo na bawal nilang kainin, banal ba o hindi banal? Moderator, binabago niya yung statement ko. Ang sabi ko, ang dugo ay hindi banal pag kinain. Yes, get your point. Uncle, ano yung tanong mo? I-rephrase natin ulit. Yung dugo ay bawal kainin. Doon sa lumang tipan, ano yung sabi mo? Katanungan mo, Uncle? Sabi niya, pag hindi kinain, so bubuuin ko na lang. Sa New Testament, yung Sige. dugo, hindi banal pag kinain. Dito naman sa Levitico 17, 10 hanggang 11, yung dugo na bawal kainin dito, banal o hindi banal? Pakisagot mo doon. So yun naman, moderator, masyadong maingay nasasama yung boses ng kausap ko, bro. Ayan, nawala na. Sagot na, bro. Ayan. Sige, pakisagot mo doon. Pakisuyo, bro, pakiulit-ulit. Sa New Testament, sabi mo, yung dugo doon, hindi banal pag kinain. Dito naman sa Levitico 17, 12 hanggang 13, yung dugo dito na bawal kainin. Levitico, bro? Pakiulit. Levitico. 17. Sige. Anong talata? 10 hanggang 11. Yung bawal kainin ng dugo, banal ba to o hindi banal? Teka. Sino bang tao ng sambayan na kumain ng anumang dugo? Wala namang pagtalakay tungkol sa pagiging banal dyan o hindi banal eh. Sabi dito, ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Banal o hindi banal? Wala namang binanggit. Pag pangtubos ba sa buhay, banal o hindi banal? May binanggit ba? Moderators time. Walang binanggit. Moderators time para hindi na magtalo. Moderators time, post the time. Midan, sagutin mo na lang kung yan ba'y nararapat na maging banal o hindi banal o kung ano sa palagay mo yung tamang sagot doon para makamove on na tayo. Sige na. Ulit, moderator, ipilit niya kasing sinasabi na may pagtukoy sa dugo bilang banal agad. Wala namang ganun eh. Totoong ang kaukulan ay kabanalan, pero hindi sinabing ang dugo ay siyang mismo ang banal. Walang ganun eh. So nagtatanong siya sa talata na hindi nilalaman ng Biblia. Diba pag Okay, ganun na lang. Ang kaukulan niyan, kabanalan, pero yung dugo Moderators ba ng time. universal, banal? Moderators time. Uncle, paki-change na lang yung question para makamove on tayo since ang topic, pagbabawal sa pagkain ng dugo yata. Yun ang nakalagay. So, Next question na lang, para mabilis na. oo. Ano na lang, change question na lang. Oo. Sige. next question. Hindi ka makapuntos. Next question. Sinong mga apostol ang nagsabi bawal kainin ng dugo bukod sa talata na to? Naku po. Si Apostol Pablo nga, ayan Biblia no nga. So, yan lang? Naku. So, wala na iba? Sumasagot pa, may oras naman tayo, bro. Kasi sinasabi ko kasi Bawal ibang Bible verse. Ha? Objection ba yan? Objection? Oo, yung objection ko bukod sa talata na yan, meron pa bang iba? Meron. Asan? Dito naman tayo sa... Pakisuyo naman yung oras ko. Wait lang. May oras naman ako. Objection ba? Yung Sige, moderator sasagutin na niya, sasagutin na niya. sasagutin na. Okay. Meron. Sa Acts chapter 15 verse 20, sabi? Huwag kumain ng anumang hayop na binigti at ng dugo. Tapos nung sinabi ng pare na kumain ka ng dugo, nagpautuan. Pumayag ka naman. Sabi ng Biblia, huwag kumain ng hayop na binigti at Next question. ng dugo. Last question. Next question. Last question. Iba ang binawalan lang diyan, mga hintil lang na nagbabalik loob sa Diyos, hindi kasama mga Hudyo. Sagot. Yes or no? Hindi, teka lang bro. No. Nagkakamali ka na ang kautosang pagbabawal tungkol sa pagkain ng dugo ay para lang sa hintil. Bakit? Sa Efeso 4:4 hanggang 6, ang Hudyo at Hintil may isang pananampalataya kaya hindi nyo katulad yun kasi hindi kayo tunay na Kristiyano eh.
Okay, lipat na tayo sa sa first stand ng ating negative. Alright. Okay na, i-play mo. Okay. Uncle Magic. Okay, Uncle Boy. Uncle Boy. Start na pag ready na. 7 minutes Okay, lang, 7 timer. minutes lang. O, nagmamadaling kasama natin. So, yung binibigay niyang Yes, talata, minutes lang. yung binibigay niyang talata, bakit ko sinabing wala na bang iba? Kasi kanina pa nga natin yan sinasabi na hindi nga kain yan sa Greek. No, babasahin natin dito, afikestai, aidotolon, kay hamatos, afikestai. Ibig sabihin, ano dito? Tingnan nga natin kung may it dito. Oh. Wala eh. Abstain. So walang term diyan na kain sa Greek. Kaya nga kung may show doon, tagilid ka na naman. Ngayon, bakit sinasabi ng mga pare diyan na sinalin diyan, no? Sama natin pare kasi mahilig kayo magbanggit ng pare at proud naman ako na tinuturuan kami ng pare. Ibig sabihin doon worship. Kasi itong binigay mong kaya sa isang talata at wala nang iba, clear natin yan, wala na talagang iba ha. Ang binigay mo lang Efeso 4:4-5. Hindi naman kasama diyan yung Hudyo na literal na Hudyo. Kasama lang diyan yung mga converted dun sa sa Christianity. Pero yung Hudyo na sinasabi ko talaga, no, hindi talaga inutusan diyan na inaddress kasi nga hindi naman talaga sila sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Pagsamba kasi sa Diyos-Diyosan to. Basahin natin ulit ha. Tapos hindi mo masabi kung banal yung dugo. Dito sa Levitico 17, madali lang naman niya sabihin kahit walang Bible verse kasi nga, yan yung panglinis ng kasalanan nila, bawal nilang kainin. So hindi yan nakaparallel, kaya nga wag mong iparallel yan. Iyan sinulat lang, kaya nga hindi yan talaga, pinadalan lahat kasi kasama mga Hudyo. Kasi alam naman na nila na hindi naman sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ba't mo naman sila papadalahan ng utos na ganyan? Insulto sa mga Jew converted into Christian yan. Pinadala lang yan, basahin natin yung letra por letra, hindi mo binasa, nagpunta ka ng ibang talata. Dapat, dun tayo sa letra por letra, sino ba yung mga sinulatan dito? Kasi papadala nila ng sulat yan eh. Mga hintil to nagbabalik loob sa Diyos. So bakit mga hintil lang na nagbabalik loob sa Diyos? Indikasyon yun na sila ay may gawaing pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basahin natin dito ha. Sabi dito, kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos, sa halip ay sumulat tayo sa kanila na lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Yung totoo niyan, bago mo pa kainin yan, hindi na talaga banal yan. Kasi, yung umiiwas dito nakaparallel yan sa ikalawang Korinto 6:15-17, pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi yan ordinary yung kakain ka ng tanghalian, bro. Kaba? So, wala, laglag na kagad. Dapat dinamihan mo yung talata mo para man lang at least lahat yun, i-debunk natin, no? Kaso, konti lang yung oras mo. Sabi dito, at anong paikipagkasundo mayroon kay Kristo kay Belial o anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pagkakaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinasabi ng Diyos, ako'y mananaan sa kanila, lalakad sa gitna nila, magiging kanilang Diyos ay sila magiging aking bayan. Kaya't nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, lumayo, humiwalay, lumabas. Hindi sinabing wag niyong kainin yan. Kagad direkta. Ngayon, bakit ginagamit yung term na kain sa Catholic? Kasi po yung kain, iyan po yung act of worship para sa amin. At iyan naman po ay nakasulat sa Biblia. Yung kain po na sinasabi ng mga pare po namin, hindi nyo po naintindihan yan kasi hindi nga yan kain sa Greek. No? Hindi naman yan trogon eh. Yung sinabi ni Jesus Christ, trogon, eat my flesh. Diba? Sabi dito, Gawa 1 Korinto 10 talatang 16, ang kopa ng pagpapala ay pinagpala, hindi ba ito'y pakikisalo
sa dugo ni Kristo at tinapay na pinagputol-putol, di ba ito paikasalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayo'y marami isang katawan, sapagkat tayong lahat na naikibahagi sa isa lamang tinapay. Di ba? Sabi dito, tingnan nyo anong ginawa ng mga Israel. Hindi ba't ang kumain ng mga handog ay paikibahagi sa dambana? O kita mo, ang kumain ay pakikibahagi sa dambana. Sa Hebreo 7, pag dambana, hindi ka dun kakain tanghalian mo, bro. Pupunta ka dun para sumamba. Diba? Ano ngayon ang aking sinabi? Na mga handog sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Hindi. Sinasabi ko ang mga bagay na inihandog sa mga pagano ay kanilang inihandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At hindi ko ibig na kayo maging kasama ng Diyos, ay ng demonyo, ng mga demonyo. Hindi ninyo maiinom ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng demonyo. O worship yun. Hindi ninyo pwedeng maaaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. Hindi pwede yun dahil ang Diyos natin ay mapanibughuin. Diba? Exodo 20 talatang 1 hanggang 5. So hindi iyan ang ibig sabihin yan. Actually, dito yan nakaparallel, letra por letra. Sayan natin. Sa Isaiah 66, verse 3. Ang kumakatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Yun, no? Pagpatay nila ng tao kasi pag nag-worship sila, inaalay nila yung mga panganay na anak nila. Ang nag-aalay ng kordero ay gaya ng bumabalik ng leeg ng aso. Yun, pagpapahirap sa hayop. No? Ang nag-aalay ng butil na handog ay naghahandog ng dugo ng baboy. So hindi nga yan yung banal na dugo. Yung banal na dugo, no, yung mga malilinis, nandun yun sa sa Levitico. 30 seconds. 30 seconds. So again, no, ang naghahandog ng mga bilang ng ng mga kamanyang na pinaka alaala ay gaya ng pagpupuri sa isang Diyos-Diyosan. Yun po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi naintindihan ng mga taga-INC po. Kasi po ang binasa lang nila MBB. Hindi nila pinuntahan yung Greek. Sa Greek doon, hindi yun kain, abstain ang ibig sabihin doon. No? Kaya again, no, easy win na naman to. Sabi dito again, afekestai. Alright, Ibig sabihin, hindi yan umiiral sa sinaunang pagkatas ng mga Kristiyano. Time na. Ready for cross, Midan? Ready Midan. na po. Okay, anytime you want. Sige na, start. Pinatutunayan ko sa paksa ko kanina na bawal kainin ng mga Kristiyano ang dugo. Tutol ka. Ibig ba sabihin para sa iyo ay pwedeng kainin ng Kristiyano ang dugo? Yes or no? Pwede. Kasi sa unang Korinto 10:25, lahat ng hain sa pamilihan, pwede niyong kainin, wag na lang kayong magtatanong. Sa Roma 14 talatang 17, walang batas sa pagkain ng mga Kristiyano. Kaya nung isinulat nila yan, hindi kain ang nakalagay diyan. Nadaya ka lang ng hindi mo nabasa yung nung Greek. Next question. Nasa mo MBB lang. Kung ang mga Kristiyano ay pwedeng kumain ng dugo, sa madalit sabi pinatutunayan mo ba na ang mga Kristiyano noong unang siglo ay kumain ng dugo? Yes or no? Yes, kumakain sila ng dugo. Especially, yun nga yung pag-worship namin, na kinakain namin ang dugo ng aming Panginoong Kristo. Nasa yan? Juan 6 talatang 56. At banal na dugo yun. Ngayon, sa ordinaryong pagkain lang, kahit pwede mong kainin sa pamilihan, kahit inalay pa sa Diyos-Diyosan, kahit dugo, inaalay sa Diyos-Diyosan yan, pwede mo yung kainin, wag ka lang Next question. Next question. Kung pwedeng kainin ang dugo, tanong, sinong apostol ang kumain? Kumain, hindi uminom. Kumain ng dugo. Objection mo na, Mr. Moderator. Naku po. Objection. Kasi Mr. Moderator, yung pagkain Magic. ng mga Kristiyano, hindi nila yan kinikwento. Sige lang. Ang kinikwento nila, ang kinikwento lang nila dyan, yung doctrinal. Pero yung kakain ako, kumain ako ng tanghalian, ang ulam ko ganito, ang ulam ko ganyan. Hindi yun ganun. Kaya invalid yung Counter. Sige, Midan, counter. Ano ang nalabag ko na rules para iwasan yung katanungan ko na yan? Roman pala siya. Wala, Okay, kung wala moderators akong nalabag time. na rules, itutuloy ko ang tanong.
Oh, sige. Midan, moderator's time. Okay. I-rephrase mo yung question mo, Midan. Hindi mo palilan, i-rephrase mo lang. Uulitin ko. Huwag itutuloy yung oras ha. Yes, Tatapusin muna ang aking katanungan. Sabi mo, sabi mo, may Kristiyanong kumain ng dugo. Kaya ang katanungan ko sa iyo, sinong apostol ang kumain? Kumain, hindi uminom. Ang kumain ng dugo. Silang lahat nga, sabi nga ni Kristo, dun sa Juan 6, talatang 53 hanggang 56, sino man ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan. Saan yan nakapararel? Sa Ezekiel 39:17 hanggang 19, kain ng dugo ang sabi doon. Kasi pag inumat, Next question. Next question. Sabi mo, lahat ng mga apostol ay kumain ng dugo. Anong talata na kumain ng dugo si Apostol Matias? Objection mo na, Mr. Moderator. Objection mo na nga, Mr. Moderator. Objection mo na. Kasi Anong Mr. objection? Moderator, Okay. si Matias, Mr. Moderator, hindi ko mababasa letra por letra kasi later na sila isama sa mga... Teka muna, hindi pa ako tapos. May objection ako. Kasi Mr. Objection Moderator, pala. teka muna. Ikaw nga, ang haba mag-objection, hindi nga ako sumasapaw. Patapusin mo ako, magugulo. Ang objection, Mr. Moderator, si Matias, later na yan, later na yan na isama sa mga apostol. Pero doon sa 12 apostol, sama mo si Judas, Mateo 26, kumain sila at uminom sila ng dugo at laman ni Kristo. O yan, sinagot na kita. O yan. Counter objection, moderator. Counter objection. Ano ang nalabag ko na rules para iwasan niya ang aking katanungan? Siya naman ang may sabi, lahat ng mga apostol kumain ng dugo. Moderator's time. Moderator's time. Midan, sinagot ka na kanina ng talata. Ngayon, magtanong ka. Nag-object Next nga siya sa iyo question. Anong sumagot? Sinagot ka na nung una kanina lahat. Sinabi niya. Kaya nga, ang sunod Nag-iwan kong siya na katanungan, okay anong na. talata? May sagot ba? May binasa siya. Sinagot mo nga. Nagbigay siya ng talata. Hindi mo narinig? Ano nga yan? Next question. 56. Ano mag-next question ka? Kanina pa eh. Next question. Next question. Next question. Literal na dugo ang kinakain ng mga Katoliko. Sabi mo kanina, ang katumbas ng pagkain sa dugo ay pagsamba. Tanong, kung kumakain kayo ng dugo ng hayop, yung Betamax na iniihaw, kung kumakain kayo ng dugo na iniihaw, tanong, sumasamba ba kayo sa inihaw na dugo ng hayop? Objection Gaya ng baboy? Mr. Moderator. Objection mo na, Mr. Moderator. Ang objection? Yung sinasabi kong hindi literal Anong objection? yung sinasabi ko na yung kain, na hindi literal na kain yung ordinary tanghalian, specific lang sa talata yun ng Acts 15. Hindi ko Bakit nagpapaliwanag si Jack? Ano nalabag kong Ikaw rules? muna, Mr. Moderator. Yun ang ipaliwanag niya. Nag-objection pa ako. Nagawa. Ikaw tapos, mag-counter objection ka kasi mamaya. Mr. Moderator. Midan, may oras ka. Strawman pala siyang nalabag niya. Kasi sinabi niya, pag kumain daw ako ng Betamax, nagsasamba daw ako. Ang sinasabi ko, Mr. Moderator, yung talatang binigay niya, gawa 15. Hindi yung literal na kakain ka ng tanghalian, yun ay pagsamba. Pagsamba yun. Isaiah 66, ikalawang Korinto 6. Binigay ko yung mga Counter talata. objection. Meron kang counter. Counter objection. May counter objection ka? Sige. Meron. Ginagamit ko ang kanyang paraan ng pangunawa na ang ibig sabihin niya, yung ibig sabihin doon na kain ay pagsamba. Kaya nga tinatanong ko siya, moderator, sila kumakain ng literal na dugo ng hayop, minsan dugo ng aso, dugo ng baboy, o kung ano man na Betamax na inihaw. Ibig ba sabihin nun, sumamba sila sa inihaw na dugo? Yan ang konklusyon niya. Sagot ko. Sasagutin na kita. Hindi. Okay na. Yes or no? Makinig ka. Hindi nga Yes or no? No nga, no. Tagalog, hindi. Basahin ko ha. Kasi magkakasama yan. Hindi lang yung basta lang kakain. Maikiapit din sila. Magbibikti ng hayop. Mag-aalay ng tao.
Yun yung magkakasama, pero yung kakain lang ako ng Betamax, di naman ako makikisali Next sa mga question. pagsamba. Hindi yun pagsamba, bro. Next question. Dito sa salid ng Katoliko, ano ang nakasulat? Huwag kakain ng dugo o kakain ng dugo? Huwag kakain na pagsambayan sa mga Diyos-Diyosan. Yeah, Babasahin ito yung ko sa'yo, objection. ah. Kung Objection, sumagot ako, moderator. Huwag kakain na. May objection ako eh. Objection daw, objection. May objection ako eh. Bakit ba? Si Magic. Ang objection ko, moderator, binabago niya yung categorical. Ang categorical choices, number 1, huwag kakain ng dugo. Number 2, kakain ng dugo. Eh, ang ginagawa niya, nilalapatan niya ng pagsamba. Wala namang pagsamba na nakasulat dyan, no? Wala rin sa categorical yun. Okay, moderator. Counter-objection muna, Mr. Moderator. Sumagot sige, mo ako sige, ng sige, kategorikal. Huwag kakain ng dugo sa pagsamba. Ayaw niya pa yan? Wala akong nalalabag na rules, Mr. Moderator. Dinadagdagan ko ng paliwanag Moderator's ko. time. Moderator's time. Midan, mamaya wawarningan kita. Isang batin mo pa. Pag pwede ka mag-object, malinis. Ano, okay? Okay? Pwede ka mag-object, malinis na pag-object lang. Ngayon, sinagot niya yung categorical mo at nagpaliwanag siya. Tanggapin natin hindi. May categorical siya na sinagot. Okay? Next question. Next question. Tinanggap mo ang katagang huwag kakain ng dugo. Tanong, utos ba ito ng Diyos o utos ng demonyo? Sagot. Utos ng Diyos sa mga sumasamba Amen. dati. Di pa ako tapos sumagot mo. Sa mga dating sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan nasa taas Basahin mo. Mga hintil yan na nagbabalik loob sa Diyos eh. Saan niya nakapararel? Mecca 1:7, Isaiah 66:3, unang Korinto 10, ano pa? Ikalawang Korinto 6, Next 15 hanggang 17. Dami Next talata. question. Midan, Mayroong wawarning nakasulat ang sa Biblia. Midan, Moderator's sandali. time. Moderator's time. Midan, makinig ka muna. Wawarningan kita ngayon sa pagkakataon na to dahil ilang beses mo kinross yung line ng moderator. Unang warning yan. Okay, sige na. Next question. Kung may nakasulat na huwag kakain ng dugo, meron bang talata nakasulat? Kumain ng dugo, meron o wala? Meron, inom. Ezekiel 39:17, 19. Yan, talo ka na. Meron Kristiyano pala. usapan. Hindi, Kristiyano yan. Kristiyano usapan. Kristiyano yan, Mr. Moderator. Anong talata nga uli yun? Levitico ano? Ezekiel 39:17 hanggang 19. Para rin yan sa mga Kristiyano kasi si Kristo yan. Ang tinutukoy dyan. Yan. Ezekiel ano? Ezekiel 39:17 hanggang 19. Next question. Wala mo. Sabi mo, Kristiyano. Teka, Ezekiel Lang 37, 17. Sabi mo, mga Kristiyano ito. Mga Kristiyano yan. Tatanungin kita ngayon dito. Sabi dito, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang putol ng kahoy at sulatan mo ng ang kaharian ng Huda. Pagkatapos kumuha ng isa pa at sulatan mo ang kaharian ng Israel. Pagkaraan noon, pagdugtungin mo ito na parang iisa ang hawak mo. Tanong, meron bang tinalakay na Kristiyano dyan? Meron. Yung mga sari-saring ibon, patungkol yan sa mga hintil. Nandiyan yan sa gawa. Yes, 11 hanggang 15. Yan, talo ka na. Mga Kristiyano yan. Sari-saring ibon. Next question. Hindi, okay na. May 5 seconds pa. May 5 seconds Wait pa. na. Next Ang question. pagsasalusaluhan dyan, lahi ng Huda. Yan galing sa lahi. Uncle. Kristiyano. May ano na tayo, sa rebuttal na tayo. 5 minutes ba sa rebuttal? 5 minutes rebuttal. 1 minute sa rebuttal. Si ano na. 5 minutes din. Five, Nagmamadali kaibigan natin. Ay, di. 5 minutes, 7. Ilan minuto 7, kanina? alright. Ilang minuto kanina? Alright. 7 yun Okay. ah.
Sino una? Rebuttal si Midan, no? Oo. Alright, Midan, ready ka na ba for rebuttal? Oh, ready na. Alright. Midan, start. Sabihin mo lang kung start na. Oh, okay. Balik Okay. tayo doon sa kanyang ginamit. Sa 37, Kristiyano daw yun. Kristiyano daw yun. Grabe naman. Oh. Ano ang sabi diyan? Israel at Huda. Hello, Huda. Israel. Kristiyano pala yon. Kung may Kristiyano na pala ng Old Testament, naku po. Alam nyo, mga kaibigan, ito namang aklat na ito na aking gagamitin ay gawa ng isang paring Katoliko na hindi naman basta-basta kasi itong si John L. Mackenzie, merong pagtalakay ukol sa dugo. Ano ba sabi niya ukol sa dugo? Ayan no, for this reason, the eating of blood, ano sabi, is prohibited. Sabi ng pare, bawal. Sabi ng TikToker, pwede. Pambira. Oh, ano pa? Sa Biblia ho, maliwanag naman ang nakasulat dito. Oh, ano sabi? Huwag kakain ng dugo. Sabi niya, nag-iisa lang pala yung talatang bala mo eh. Sino nagsabi sa'yo? Meron pang isa dito oh. Sa verse 20, huwag kumain ng hayop na binigti at ng dugo. Kaninong salin nga uli ito? Katoliko. Salin pala ng Katoliko ito. Kaya makikita ninyo, ang argumento na nagmumula sa akin ay pinatutunayan ng mismong kanilang salin ng Biblia. Ngayon, napansin nyo po kanina, ang yabang kanina eh. Tinanong natin kanina kung lahat ba ng mga apostol, kung meron bang mga apostol na kumain ng dugo. Ang tapang ng sagot eh, sabi niya, lahat. Lahat ng mga apostol kumain ng dugo. Eh, tinanong natin si Apostol Matias kung kumain ng dugo. Abay, ang sagot niya, teka lang. Eh, wag mong isali si Matias. Late na kasi nag-join yan. Ano ba talaga? Di ba, atras abante, mga kaibigan? Atras abante eh. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kapag yung mga taong ganyan, na atras abante ang paraan ng pagsagot, hindi sa Diyos yan. Hindi po sa Diyos yan. Anong katunayan? Babasahin ko po sa inyo ang Santiago 1:8. Siya'y taong may dalawang akala. O, di ba? Ito yung ginawa niya kanina. Kanina, ang istan niya lahat ng mga apostol. Pagkatapos pala ay hindi kasama si Matias. Siya'y taong may dalawang akala. Pabago-bago ang pag-iisip sa lahat niyang gawain. Tanong, sa Diyos ba yan? Sabi ni Santiago, huwag isipin ng taong iyon. Natatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Kaya, ultimo pagkaunawa sa katotohanan ng Biblia, wala po sa kanya sapagkat anuman, hindi niya tatanggapin sa Panginoon. Bakit? Pabago-bago eh. Isipin ninyo kanina ang sabi natin, anong talata na kumain ang mga apostol ng dugo, hindi uminom. Abay sabi niya, unang Korinto ganito ganyan. Tapos yung nasa aklat ng Mateo. Pag inom yun, katas ng ubas yun. Hindi yung pagkain, liquid yun. Hindi yung Betamax na dugo ng hayop na inihaw ninyo. Ngayon, sa Biblia, kung tayo'y magbabasa ng Biblia, maaaring sabihin ninyong pagbabasa ng Biblia ay isang katunayan na ang aral ng nagsasalita ay isinalig sa Biblia. Pero ano ang banal na layunin ko sa pagkakataong ito? Hindi lang po para basahin yan. Ang banal na layunin ko sa tagpong ito ay para buksan ang inyong mga mata sa kasinungalingan ng mga paring Katoliko na sinunod naman ng ibang Katolikong miyembro. Kapag po sinabi ng Biblia na huwag kakainin, huwag na. Kapag sinabi ng Biblia, hindi pwede, hindi nga pwede, boy letra. Huwag mo nang ipilit. Sabi niya kanina, ano ang Greek ng pagkain?
tapos hahanapin niya doon sa ah, Acts 21:25. Hindi nakakaunawa itong kausap ko. Bakit? Sapagkat sa Biblia, pinatutunayan po na ang mga apostol may pagtuturo sa mga bawal kainin. Na ang terminong ginagamit nga po nila ay to abstain. To abstain. Mali ba kami na sabihin yun ay pagbabawal ng pagkain? Hindi. Ang may maling unawa doon, si Boy Letra. Bakit? Kahit nga sa salin ng Katoliko na patutunayan, yun ay tungkol sa pagkain ng dugo na ipinagbawal. Paano ka ngayon? 'Di ba? Tsaka umamin ka kanina eh. Ano ang pag-amin ni Boy Letra kanina? Ano ang nakasulat dito? Huwag kakain ng dugo. Umamin kanina, biblical naman. Kaso, ganito niya basahin yan. Huwag kakain ng dugo sa pagsamba. Dinagdagan yung nakasulat. Meron bang pagsamba? Mga kaibigan, huwag padadaya sa mga TikToker na hindi naman nakarating sa wastong pagkaunawa ng salita ng Diyos. Siya na mismo ang nagbigay ng puntos para sa akin. Biblical pala na huwag kakainin ng dugo. Ano yung hindi biblical? Yung pagkain po ng dugo. Bakit? Sapagkat nang tanungin natin si Matias, ano sabi niya? Teka lang, time first. Rest back, moderator, kasi ipit ako doon. Accept mo muna si Matias kahit sinabi kong lahat. Isa pa ha, 30 seconds. yung daw niya nasa Acts chapter 15, verse 20, ay para lang daw sa mga hintil. Akalain ninyo yon? Hindi yata nauunawaan ng aking kausap na ang pananampalataya ng mga hintil at ng mga Hudyo ay iisa lang. Efeso 4:4 hanggang 6. Kaya palpak po si Boy Letra dun, hindi matutulan. Walang kapuntos-puntos, umiiwas lang. Alright, time. Alright. Na tayo sa cross-examination. Ayan na. Boss Magic. Okay, cross. Sige, cross na. Tanong. Sige, cross na. Di ba yung nilatag mga klad, sabi ng pare namin sa Old Testament yun, nakita ko, nabasa ko? Yes or no? Itong aklat, yes. Itong aklat na tinutukoy. Sumasagot pa ako, bro. Sorry. Makikisuyo. Paki-reset lang po yung time ko. Pa-reset lang po, moderator, pakisuyo. Okay na, sige. Thank you. Yes, tama ka, sa Old Testament ang binabanggit. Pero kung ang unawa mo sa Old Testament lang yan, nagkakamali ka. Yung prohibited, inilapat din, sa iglesia. Anong talatang ginamit? Acts 15:20, gaya ng binabasa ko kanina. Huwag kumain ng dugo. Bawal. Boy Next Letra, question. bawal. Dinamay mo na yung Old Testament ha. Saan sa Old Testament iniwasan yung dugo? Sabi nga dito, ayan for this Objection mo namin sa reason, moderator. the eating of Objection blood namin sa is moderator. prohibited. Stop the time. Pause. Mr. Moderator. Ang Sige. objection mo kasi, Mr. Moderator, saang talata sa Biblia sa Old Testament yung abstain, pag-iwas? Kasi sa Greek, pag-iwas yun eh. So, meron bang talata sa Old Testament, letra por letra, iwasan nyo ang dugo? Meron ganon? Counter Midan, objection. pakisagot. Counter. Anong counter? Talata. Counter objection po. Ako ay may segundong 14. Wala naman siyang categorical na pagpipilian kung kaya't kinukuha ko yung aking oras ng pagsagot. At kung tatapusin niya ang oras ko ng 20 seconds, pakikitaan ko siya na bawal yon maging sa lumang tipan. Kunin ko yung segundo ko, 20 seconds, bigay ninyo. Basta talata okay. Moderate. Nag-objective na kaya Okay, na yan. Para rephrase yung question. Sige. Moderator's time. Pa-reset ng time ko, 20 seconds. Dali, moderator's time. Pa-rephrase ng question para maliwanag. Ulit. Sige, ang Pa-rephrase. hinihingi ko, Carlos, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Ang hinihingi ko po, talata, kategorya po ng talata, na yun sa kategorya ng talata. Yung salitang iwasan. Saan sa Old Testament, sinabi, iwasan nyo yung dugo? Talata.
Okay. Midan, kayang sagutin o pass? Hindi po magpapas. Kaya nga sinasabi ko 20 seconds, bigyan nyo ako ng oras. 20 seconds. Start. Now. Ito po ang sagot. Babalik tayo doon sa pare. Maliban sa Acts 15:20, ano pa ang ginamit? Deuteronomy 12:23. Ano ba nakasulat diyan? Ang sabi ay prohibited. Basa tayo. Ayan sabi diyan, hindi mo kakainin ang dugo. Next question. Boom! Next. Tanong, Question. ano nakasulat dyan? Iiwas o kakain? Tanong ko, iwas eh. Sabi dito, hindi mo Objection, Mr. Moderator. kakainin. Objection. Tumagot Anong ka na objection? categorical. Kasi Mr. Moderator, Ayun. ang unang tanong ko, iwas. Saan mo mabasa iwasan Tama. yung dugo sa Old Testament? Ang binasa niya kain. Okay. Ngayon, ang objection ko categorical. Anong nakasulat dyan? Iwas o kain? Pareho pong Iwas wala. o kain? Pareho pong wala. May counter objection kami dan. Meron ba? Wala. Counter objection, nagbibigay siya ng Ano counter categorical objection na mo? parehong wala. Nagbibigay siya ng categorical na parehong wala kasi ang nakasulat dito, hindi mo kakainin ang dugo. Ulitin ang Yun tanong. nakasulat. Ulitin ang Yung tanong. categorical, nag-o-object pa ako. Ulitin ang moderator. tanong. Ang Naiintindihan ko na. Ulitin Moderator's ko na. time. Ulitin ang tanong para sa kalinawan ng lahat. Ang tanong ko kanina, saan nakasulat, no? Bawal iwasan. Ang binasa niya, bawal kainin. 'Di ba? Ngayon ang tanong ko, ano nakasulat diyan? Maliwanag na? Kainin o iwasan? Okay, moderator's time. Moderator's time. Midan, pakisagot. Eto sagot ko. Gusto nyo lang yung bro, nasasapawan mo yung yung mic mo bro. Pakisuyo. Okay na. Eto sagot. Yung pong hinahanap ninyo, ang nakasulat, wag, hindi mo kakainin ang dugo. Ano paksa? Patutunayan ko, hindi pwede kainin ang dugo. Sino kakampi ko na bawal kainin ang dugo? Pari ninyo. Prohibited nga eh. Mapalumang tipan hanggang bagong tipan, wala kang naipupuntos. Kaya napakatibay ng aking paninindigan. Bakit? Pari mo mismo bumubuta Time na. Kabisado mo yung talata na yan ha. Saang lugar yan sila? Sinabihan. Anong lugar yan? Dapat yan. Iwas Objection, ka Mr. ng Moderator. iwas. Itanong mo tungkol sa dugo. Objection. Hindi mo ba? Ikaw nagbigay. Mr. Moderator, siya nagbigay ng talata. Hindi naman ako eh. So, mas alam niya yan dapat kaysa sa akin. Kaayusan lang, Ngayon ang tanong ko, saang lugar yan? Sinabi ng Diyos sa kanila. May lugar. Okay ka na? Oo, anong lugar yan? May counter objection ako, maliban na lang kung ang paksa na ngayon ay lugar. Moderator. Nasa Ano ang rebuttal na paksa tayo, namin, moderator's time. Moderator, ito ang aking counter objection. Ano ang paksa namin, moderator? Lugar o dugo? May kinalaman yan? May dugo dyan eh. Oo. Moderator. Moderator's hindi, time. Moderator. Kaya mo yung moderator. Ano ang Moderator's paksa namin? time. Dugo o lugar? Tumahimik lahat, no. Ito yung paksa, no. Asa na ba 'yon? Sandali. Tatype ko ulit yung paksa. Naka-copy paste eh. Ayan. Bawal kainin ang dugo. Okay. Amen! Ngayon, sandali, hindi ako yung kinocross mo, Midan. Tumahimik ka. Second warning. Second warning kay Midan. Okay. Ang paksa ay may kinalaman doon sa tanong sa'yo. Ngayon, pakisagot, Midan. Pakisagot. Dapat na. Kaya ba sagutin o pass? Ulitin ko yung Out tanong. of topic yung moderator, di ba? Pass ka na lang. Pass kinalaman daw. o sasagot? May kinalaman. May kinalaman. May Kristiyano, Tama nagawa. may kinalaman yan? Wala namang Kristiyano dyan, moderator? Huwag ako ang i-cross mo. Huwag ako ang i-cross mo. Mr. Moderator. Kinasasagot kita. Mr. Moderator, siya nagpasok ng talata na yan. Dapat kabisado niya yan. Ako, di ko naman Tahimik. yan. Kayusan. Pakisagot, Midan, kung magpapas o sasagot. Pass na. Naiya pa. Pass na. Ano na? Ano na?
Sagutin mo. Sa Ano ano lugar? decision na sa is final? Ano ba decision ng moderator? Una. Ito, no, una, nasa rebuttal tayo. Nasa rebuttal. Pangalawa, may kinalaman yan sa topic. Ngayon, pakisagot, Midan. Ito ang aking sagot. Wala pong binanggit sa talata ng Biblia at hindi nakapagpapatunay yan na pwede ka nang kumain ng dugo. Bakit? Wala namang Kristiyano dyan. May Katoliko na ba dyan, boy letra? Natural, wala. Kaya nga napakalinaw ng paksang ito na napatunayan ko. Ano yung malinaw sa panig ng Katoliko? Sir Moderator, di naman sinagot yung kategorika. Hindi na. Okay na, tapos na yung oras mo. Di mo nga sinagot eh. Nagpaliwanag Next ka lang. question. Next question na. Next question. Teka, moderator's time. Moderator's time. Binigay yung oras sa'yo, Midan. Ang trabaho mo sumagot ayon doon sa tinatanong sa'yo. Hindi ka nagbigay ng kasagutan. Tapos na niya yung 20 seconds. Wala tayong magawa. Next question na lang. Next question na. Wala kang sagot. Next question. Sabi mo kanina, iniiwasan yung dugo sa Old Testament, di ba? Kasi parehas lang pananampalataya ng Hudyo. Exodo 24:8. Iniwasan yung dugo o winisik sa tao? Ano nakasulat doon? Ano? Exodo 24:8. Ano nakasulat doon? Iniwasan yung dugo o winisik sa tao? Walang Kristiyano dyan. Out of Objection, Mr. topic yan. Moderator. Sinagot yung categorical. Ang objection ng Mr. objection? Moderator. Siya nagpasok ng Old Testament. Ginamit niya pang yung aklat ng pari namin eh. Pari natin eh. Pinasok niya yan. Dito na tayo ngayon. Rebuttal na. Tsaka sabi Old sa Testament. sa rules. Exodo 24:8. Ano nakasulat dito? Tsaka sabi sa rules, bro, Counter kapag objection. wala sa kapag Bakit wala sa nagsasalita ko ultimo timer? Hindi ba kaya ni Boy Letra mag-isa? Hindi nga, ito yung rules kasi nga nag-objection at isa akong admin. Sabi sa rules, kung walang Kaya sagot sa nga, hindi ba kaya ng moderator at ni Boy Letra? Kaya tinutuloy. na bench yung Sagad, walang paliwanagan eh. Nag-mute naman. Okay, nag-mute. Sandali lang. Lalagay natin sa kaayusan. Maingay yung background eh. Nilalagay natin sa kaayusan, Midan. Sorry ka. Midan. Nilalagay natin Di sa ayusin kaayusan. ninyo, Kristiyano usapan. Midan, pangatlong warning mo na. Wala ka. Kasi Mr. Okay, pangatlong warning ka na. Okay. Tanggapin mo. Pasok siya ng Old Testament ngayon, hindi niya kaya panindigan. Siya may gusto niyan eh. Tanong, May ulit, Kristiyano tanong. ba, Boy Letra? Okay. Katahimikan. Ang paksa Kristiyano, may Tanong Kristiyano ulit. ba doon? Di, Tahimik. ibatag na to. Iwas ka ng iwas, di mo naman pala alam kung may Ikaw nga Kristiyano din umiiwas wala. eh. Ayaw mo nga sagutin, ako pa Tanong. umiiwas. Ikaw tinatanong ko. Ako pa bandang huli umiiwas, ayaw mo nga sagutin. O sabi dito, basahin ko. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan. Ano nakasulat? Winisik sa bayan o pinaiwasan? Eto sagot. Iwinisik at hindi sinabing kainin. Kaya palpak ang mga Katoliko na ang talatang yan magpapatunay sa pananampalataya na hidwa na taglay ng Katoliko. Bakit? Yung pagwiwisik hindi ibig sabihin nun, kain. Di ba yan ang stand ng Katoliko? Na kayong mga Katoliko, kaya kayo kumakain ng dugo kasi lahat ng apostol, hindi kasama si Matias ha, umaatras si Boy Letra doon, kumain ng dugo daw. Ngayon pupuntahan mo yung wisik? Bakit? Yung pagwiwisik ba ninyo sa Next question. Next question na yari ka na. Di ba yung bagong binigay mong talata sa Gawa 15? Sa Greek, hindi rin yun kain. Iwas din yun. Iwas lang yan eh. Di ba? Yes or no? Sa Greek. Gawa 15. Sagot. Yes or no? Sagot. Sa Greek. Sa No, Greek. nagkakamali ka. Nagkakamali ka. No, bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia Katoliko, wag kakain ng dugo, palpak ka dyan eh. Di ba umamin ka na kanina? Ngayon, yung gagamitin mo sa pagwiwisik ng dugo doon sa Old Testament, bakit? Kinain ba ni Moises ang dugo? Anong talata na kumain si Moises ng dugo? Isa pa, Next Kristiyano ba question. si Moises? Next Next question. question. Next question na ha. Yung bagong binigay mong talata, sabi mo no, meron din yan kinalaman sa sa kain. Showdown. Ay, wala nga palang showdown, no? Sige, taga. Wala. Sa madali ito, papos mo na nga ng time kasi bubuksan ko yung camera ko. Saglit Post lang. the time. Post the Hindi ko time. mabuksan eh. Nakabukas naman yung camera, Uncle ah. Hindi yung background.
Doon yun Oo, uncle kasi sa may nag-ano ka. sa may parang magic wand. Ito na, nakita ko Try na. mo sa magic wand. Oo. Yan. Mayroon ka Lalagyan na ka ba, ng Uncle? yung bagong binigay mong talata. Gawa 15, talatang 19:20. Tuloy ko na Oo, uncle yan, ha. May premise. Paki-zoom out. Pakipalakihan. Paki-zoom out. Ako lalaki. Hindi naman niya ginagamit yung camera eh. Sabi niya mayroon daw sa Greek. Ito yan ha. Ano nakalagay? Abstain o eating? Pili ka. Eto sagot, abstain. Pagka sinabing abstain, pwede ba kainin, boy letra? Natural, hindi. Kaya nga nang isalin ng Katoliko, ang talatang yan, sabi ng Katoliko, huwag kakain ng dugo. Palpak ka doon. Pag sinabing abstain, huwag kang kakain yan. Isa pa, hindi pa rin napatutunayan Next sa question Katoliko na. abstain na Next pwede question kang na. kumain. Next question na. Sige na. Next question. Di ba sa Old Testament, hindi naman nila iniwasan ba nila nung winisik ni Moises yung dugo? Maingay yung Iniwasan moderator, mo hindi? pakimute. Nasasapawang ka, boy letra, hindi kita maintindihan. Ang tanong ko, dun sa Old Testament, nung winisik ni Moises yung dugo, iniwasan ba nila o hindi? Tanong, yung pagwiwisik ng dugo doon, Objection, Mr. Moderator, ay, hindi naman categorical. pumasok Sagot ito mo. eh. Teka mo hindi categorical, sagutin mo yung categorical. Kasi dito, abstain to. Sa Old Testament, winisik eh. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, nung winisik ni Moises yung dugo, dun sa Old Testament, iniwasan ba ng mga tao o hindi? Bro, Hindi na tayo pakisuyo. maghanap ng ano. Sa Bro, magic. pakisuyo. Sagot, 20 Sa seconds. magic. Angel Magic na mute. Sagutin. Yeah. Pakisagot Hindi mo naman, dyan. may objection kasi. So, maghahanap ka pa ba ng counter objection o hindi na? Categorical Hindi ako lang. nag-o-object, bro. Ang sinasabi Hindi, ko, si yung Boy oras. Letra nag-object ngayon. Moderator, maghahanap Yeah, ka pa ng naintindihan counter ko. objection from Midan. Kasi merong malinaw categorical naman na yung tanong. Sandali yan, Ken. May categorical na tanong. So, ang objection kasi dyan, no, sagutin niya muna yung categorical. Ngayon, kung magka-counter siya, pwede siya mag-counter. Dapat kanina pa. Sasagot na ako tungkol dun sa pagwiwisik ng Sagot. dugo. Oh. Oh. Sasagot na ako. Sagot. Yung tungkol doon sa pagwiwisik, iniwasan ba nila o hindi? Sabi mo, walang binanggit. Bakit? Hindi naman kasi tao. Objection, ang Mr. winisikan ng Moderator. dugo. Objection. Dambana. Objection. Dambana Objection. ang winisikan Hindi ka ng dugo, sumagot. hindi tao. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Sagot categorical lang. Anong sagot sa Anong categorical? objection? Kanina pa ito sinasayang yung oras. Ang sagot ko diyan, moderator, wala sa categorical ang tamang Pass sagot. na. Rephrase. Pass na yan. Hindi, nasa rules yan. Pag wala sagot sa categorical. Hindi. Pasagad walang paliwanagan eh. Pinalalabas objection ko muna, moderator. Sabi niya kasi, iniwasan ba nila? So, tao ang tinutukoy niya. Iniwasan ba nila ang dugo? Kapag ka po nagbasa tayo, palakihan lang po yung screen ko kasi ito'y aking Natural tao yan. Alangan na mahayop yan. objection. Kaya nga, objection. Tao yan eh. So, palakihan lang po yung screen ko. Kaya Ano mahayop yan? Bro, ano naman, bro. Ayan na, Malaki na, bro. madilim yung screen mo. Ayan na. Hayop May ba yung pinapakita ka ba bro? natin? Dilim yung screen mo bro. Madilim yung screen mo, bro. Tsaka hindi yan hayop. Tao talaga yung pinag-usapan natin. Mga hintil at tsaka mga hudyo. Asa na? Sayang yung oras ko. Wait lang. Asa namin dan? Wait lang. Sabi sa dambana. Ayan, oh. Sabi hindi, sa tao yan din winisik. Huwag ka na magbasa-basa. Tao talaga winisikan dyan. Kabisado ko na yan. Ito ang aking counter objection, moderator. Ang tanong niya kasi, Objection ka? Ano? may objection nga, bro. Sige. Dali. May objection nga. Ang objection ko, moderator, pinalalabas niya na tao ang winisikan ng dugo. Hindi ho. Kasi ang nakasulat ho sa Biblia,
iniwisik sa ibabaw ng dambana. Yung tao ba yan? Dambana? Ayan o. Kaya wala sa kanyang kategorikal ang tamang sagot. Dali ka dyan, Midan. Maniwala ka sa akin. Counter objection. Dali ka dyan. Hindi mo alam yan. Kalahati yan, oh. Yung kalahati sa dambana, yung kalahati sa bayan. O, talo ka na. Kalahati lang yun sa dambana. Yung kalahati sa bayan, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Ayun lang. Ayan, oh. Midan, sasagot o pass? O, yan, ah. Oh, Moderator's time. teka lang. Yung bang bayan, lugar o tao? Tao. Bro, ang trabaho sa mga sagot. Talo ka na. Talo ka na. Midan, sasagot o magpapas? No, sasagot ako. Oh, yun. Sagot na. Sabi niya, Wala. yun daw Paulit mo na ang, yung tanong bago sumagot ulit. Kasi objection yun eh. yun Okay. daw anyang bayan ay tao. O nagkakamali ka doon. English Tagalog lang, di mo pa siguro maintindihan eh. Hindi tinutukoy ng salitang bayan ang mismong tao, kundi yung kinaroroonan ng mga tao. Kaya palpak ka doon. O nasa ng sige. Kristiyano dyan, nakakain ng dugo. Di ba wala? Talo ka na naman, Midan. Ayan ang problema mo. MBB gamit mo, di ba? MBB. O, MBB, ha? O, may basahin Kristiyano ba natin. dyan? Anong Ulitin basa natin dyan? ang basa. Anong basa dyan? Tao O, may o hayop? Kristiyano ba dyan na kumain ng dugo? Tao, hayop, hindi. Sagutin mo, tao, hayop. Sukol ka na ngayon. Ayan, no? Oh, sagot. Mr. Moderator. Ayaw na sumagot. Mr. Moderator, sayo. Anong tanong mo dyan? Tanong ha, paandarin mo yung time. Sabi mo, hindi tao. Tanong. Sabi mo, hindi tao. Sabi dito, kinuha ni Moises ang mangkok ng dugo at winisik sa mga tao. Ano nakasulat dyan? Anong Tao, talata hayop. yan? Anong talata yan? Ano ba to kanina pa? Dito nga. Yan o, Exodo 24. Exodo 24. Oh, Exodo. Itutuloy mo lang yung basa. Tos. Anong talata nga? Huwag ka kasing galaw ng galaw. Exodo Galaw ka na. 24, talatang 8 ba? 8 nga, kasi binasa niya sa kalahating dugo lang yon. Hindi mo kami Oh, sagot. eh. Oh, sasagot na. Oh, sasagot na ako. Dagdag lang ng salin ninyo yung termino ng tao. Objection, Bakit? hindi sumagot. Kasi Objection. hindi naman nakasulat ang salitang tao sa talatang yan. Objection. O, nasaan sa Objection. Hebrew yung tao dyan? Objection muna, Mr. Moderator. Hindi nga. sumasagot ng Anong Nasaan? objection? Hindi sumagot ng kategory. Okay. Midan, may counter ka? Midan, may counter ka? Marami. Kasi una, Kristiyano usapan. Pangalawa, dugo ang usapan tungkol sa pagkain, hindi pagwiwisik. Isa pa, ang kanyang itinitindig ay lihis na sa paksang pinag-uusapan. Maliban na lang kung inline inline pa rin yan para sa'yo, moderator. Oh, sabi mo Ito lang walang tayo tao. 19 minutes. Ay, 19 seconds. Moderator's time. Qualified yung question sa tanong. So therefore, ikaw din ang nag-qualify. Pangalawa, pakisagot yung tanong. Ayon mismo. Rephrase ko yung tanong. Wawarningan kita sa pangatlong pagkakataon, ha? Sige. Pa-rephrase. Kasi ito yung bayan. Ito yung bayan doon. Ayan o. Para rephrase na yan, no? So, start ko na yung Ngayon, time. sabi niya wala daw sa Hebrew. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Sabi niya wala daw sa Hebrew. Kaya, nako. Tukol ka na Last ngayon. question, Uncle. Last question. Di ba puro tao yung nakasulat dito? Meron naman hayop dito? Yes or no? Sa Hebrew mo mismo ipakita, wag dyan. Hebrew yan. Sa Hebrew mismong yan. talata, ipakita mo. Sa mismong talata, nagsisinungaling ka dyan eh. Hebrew yan. Pakita mo mismo yung talata, may binanggit bang tao? Ayan o. Exodus Talata. 24 Talata. Talata. Ayan o, people o. Sa mismong Sasagot na ba? Sasagot na talata ba? ng Para Biblia. ma-start ko na yung 20 seconds. Ayan nga tao, people nga eh. Oh. Ano ang Hebrew ng tao? Ayan o, Di ba haam nga Adam? o. Haam nga o, haam. 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 Sa Ayan mga o. tweet, hindi tao yan. Tao nga, people nga.
Midan, kaya mo ba sumagot o pas na? Sasagot ka Sumasagot pa. ako. Kasi last Midan, question kaya yun mo eh. ba bang... Sumasagot ako. Sagot hindi- categorical. Meron... Sumagot categorical. Meron bang tao dyan o wala? 4 seconds na lang. Oh, di pa sige, matuloy. sige. Kaya no, binisik sa mga tao. MBB oh. Oh. Midan, sasagot- sagot sasagot categorical. Sagot categorical. Sagot ka categorical. 20 Diretso na. seconds pa. Sige na. Go. Sagot. Wala pong tao na binabanggit diyan sapagkat ang Hebrew term ng salitang tao, omnan, ay Adam. Ngayon, naipakita niya ba dun sa Hebrew text ng Exodo 24:8? Wala. Pangalawa, hindi naman Kristiyano mga yan. Oh, Kristiyano usapan? Kristiyano ba yung mga yan? Alright. Yung Ano, ahab dito daw, sa 4 hindi daw seconds na tao. to, Midan, bibigyan mo ba siya ng last question o ano? Tutuloy, Last question. i-wait mo na to, Uncle. Last Sige, question. last question. Sabi mo Okay, hindi last tao. question. I-wait O mo. ayon kay Strongs, ito yung mga men, nation, people, the people. Pag sinabi bang men tsaka people, tao, hayop, ayon kay Strongs. Oh, eto, sagot. Sa definition at usage, natural, people. Oo. Pero ang tanong, ano nakasulat doon sa mismong talata? Man ba? Adam ba? Hindi. Kaya palpak ka doon eh. Nakita mo ang paglihis mo ng katotohanan Alright. na ang mga Kristiyano ay pwedeng kumain Okay. ng dugo Old Testament pinuntahan Alright. mo? Punta na tayo sa... Okay. So, kanino ng turn? Ako na, 7 minutes Kay rebuttal. Uncle na. Sige, 7 minutes. Sige, rebuttal. Yun ang sinasabi ko. Okay, Mahirap. Uncle, dali. Alright, play nyo na, 7 Start minutes. na ba? Start na. Mahirap talaga pag lalaban ka ng debate, hindi mo binabasa yung Biblia ng buo. Kaya ako guys, pinagtsatsagaan kong basahin ng buo yung Bible. Sabi ko na pag ito pumasok sa Old Testament, corner na to. Kasi, sa MBB siya ng MBB, no? Sabi niya, yun yung ginagamit niyang talata doon sa sa Acts 15, dinagdagan niya pa Acts 21, sabi niya, meron pa akong isa Acts 15, parehas lang yun eh. Kinote lang din yun sa kabila, parehas lang yun, kaya parehas lang din yun, abstain. Ngayon, MBB gamit ko, sabi mo hindi tao winisikan. Ayan tao eh. So talaga kabisado, mahirap kalaban pag kabisado yung Biblia guys, kaya kabisaduhin niyo yung mga bawat sulok na ito, Ayan Ngayon, nagpatagal kanina, lakihan niyo ako. Nagbasa. Sabi ko, wag ka na magbasa, Midan. Mahihirapan ka talaga diyan, tao talaga winisikan diyan. Kaso ang nabasa mo, yung 6. Ang problema sa 6, bro, kalahati lang yung dugo diyan. Ayan. Kalahati lang yung dugo dyan. Yung kalahati sa tao winisik. Ayan Bakit naman bibisikan yung lupa? Ang gusto yata ni Midan, bibisikan yung lupa, yung bayan. May covenant si Yahweh sa lupa? Una sa lahat, manlalakbay itong mga to. Sa tao talaga winisik yan. Tao. MBB translation nation Talo ka dito. Sorry. Kaya nga hindi talaga kain lang 'yon. Iwas 'yon. Ibig sabihin, iba yung dugo dito, dugo ng tipanto, iba yung dugo doon kasi iniiwasan 'yon. Kung dito, kailangan mo saluhin yung dugo para mapabanal ka, maging asawa ka ni Yahweh, covenant asawa, covenant tipan asawa. Doon naman, paikipagtipan sa mga diablo 'yun. Di iwasan mo 'yun. Hindi 'yun kain lang. Ngayon, again, kaya kain ang nakalagay sa MBB dyan. Kasi nga, ang tinutukoy ng mga pari dyan, act of worship. Hindi yan ordinaryo, kakain ako ng Betamax. Sasabihin mo, talaga to si Midan, pag kumain ako ng Betamax, sinasamba ko yung Betamax. Klaseng kalokohan naman yan, bro. Mabira ka naman. Huwag mo naman ako pasambahin sa Betamax, bro. Hindi ko sasambahin yung Betamax. Magkos ang sabi ng ating apostol, na si San Pablo, kung kayo'y bibili kahit anong hain dyan sa pamilihan, huwag kayong magtatanong. Unang Korinto 10:25. Ano yung huwag itatanong?
Yung mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Ayan oh. Sa demonyo nga dito eh. Oh, wag na daw magtatanong. 'Di ba? O kunyari, yung mga ngayon sa modern time, o pag namimili tayo sa mga ibang lahi, sa mga India, may mga India dito. O kung may ginagawa silang ritual sa mga paninda nila, wag kayong magtatanong doon. Para sa budhi din ng ibang tao, para hindi din sila ikaw malakas pananampalataya mo. Wag ka na lang magtanong. O ngayon, pagkakain ako ng Betamax, hindi ako magtatanong. O ano po bang ginawa nyo dito? Baka may pamanhiin kayo ha? Hindi na ako magtatanong. Sabi dito, lahat ng mga bagay ay, dito, letra por letra, gawa 10:25, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo. At huwag kayong magsisipagtanong ng anumang dahilan dahil sa budhi. Ayan ngayon, dito tayo sa binigay mong talata, 2 piraso. 2 piraso lang, actually, 1 piraso lang talaga yun kasi parehas lang yun talaga, niloloko mo ako. Parehas lang yan Yung gawa 15, talatang 19-20, tsaka gawa 21-29, parehas lang yun. Yun yung pagsulat nila sa mga hintil. Ngayon, hindi nila pinadala sa mga Hudyo yun na converted into Christian. Insulto yun, ba't mo naman sila padadalahan nun? Punitin pa nila yan, ba't mo ko padadalahan ditong ganito, ng ganitong sulat? Ginagawa ba namin to? Hindi nila ginagawa yun, matagal na sa kanilang bawal yun. Kaya magkaiba yung dugo na ibinawal sa kanila, iba yung dugo dito. Ayan hindi yan kain 'di ba? Ayan magsilayo. 'Di ba hindi siya nakaparallel sa Old Testament kasi sa Old Testament winisik sa tao, winisik. Ito naman nagsilayo. Dito nga bakit? Sasabi mo wala nakalagay na unholy yan. Tingnan mo sa nakahanay yan Saan nakahanay yan Diyos-Diyosan, pakikiapid, mga binikti, yung dugo. Kasama dyan. Ibig sabihin, isang hanay yan, kung marumi yung isa, kung hindi banal ang isa, hindi na rin banal to, common sense yun. Pero ba banal yan? Kasalanan niya pakikiapid Pagbibikti sa hayop, bawal yan, gawain ng mga pagano yan. Dapat tanggapin natin yung sa amin, guys, sa Catholic Church, pag nilalapastangan mo yung mga hayop, kasalanan yun. Sa CCC, bakit? Anong sabi doon? Sa unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Anong sabi doon? Pag kayo tanggapin nyo yung likha ng Diyos nang may pagpapasalamat. Kaya sa Catholic Church napakahigpit Pagpapatayin mo yung hayop para kakainin mo, yung may respeto, hindi yung babalugbugin mo muna, bibiktiin mo muna. Gawain ng mga pagano yun, ginagawa nila yun. Sa Isaiah 66 verse 1, binabali nga liig ng aso. Binibikti nga nila, ang daming talata niya yung sa Mecca 1:7. Anong ginagawa ng mga pagano? Saan sila nagtatalik? Saan? Sa harapan ng mga Diyos-Diyosan. Act of worship nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ito ay act of worship. Saan ito nakaparallel? 2 Korinto 6:15-17. Again, natalo kita, Midan, kasi hindi mo kabisado yung mga talatang binibigay mo. Nagbabasa ka pa, double time ka sa pagbabasa. Exodo 24, sabi mo, hindi tao winisik doon sa altar. Hindi mo alam, kalahati lang yung winisik doon. Yung kalahati, iwinisik yun sa tao. Sa tao yun winisik, nakaparallel yan sa New Testament, yung winisikan yung mga laman at sila naging malinis. Hindi doon sa lupa. Ngayon, again, kung sinasabi mo maling salin yun, MBB yung ginamit ko doon. MBB nga, hindi na natin sa ibang salin. Time. People naman dito Time na po, time na. Time So, na. dako na tayo sa cross-examination. Mute ako. People. Mute pala ako. Sige na. Okay, ready for Midan, cross, ready Midan. na ba sa cross? Midan. Pwede na Game na. magtanong, Midan. Alright, pwede na magtanong. Game. Tanong na. Start. Tanong. Sa Exodo 24, ang talata ay 8. Ano ang ginawa doon sa dugo? Iwinisik o ipinakain? Categorical. Winisik. Kasi hindi naman kain yung binibigay mong talata Yung binibigay mong talata, doon sa 2 talatang binigay mo, hindi yun kain. Palakihan po yung screen ko. Hindi yun kain sa Greek. Sumasagot, may sumasagot pa wait lang.
O again, hindi yun kain sa Greek. Kaya ang ginagamit ko sa'yo, yung wisik. Kasi pag winisik, hindi iiwasan. Yun yung counter-argument dun sa gawa. Okay, next question. 21-29. Next question. Mag-unmute ka, bro. May nag-mute sa'yo kasi tumapaw ka. Sino ba nag-mute sa kanya? Huwag nyo na i-mute para wala nang ano. Bro, Medan, mag-unmute. No, nagsasalita ako, nakamute pala ako. Kasi 20 seconds, bro. Tapos yung hindi kasali, pakimute, yun ang dapat i-mute, pakisuyo. Bisa mo na, bro. Tumutulong lang siya sa debate. Bisa mo na para hindi magulo. Bro, ang ingay ng background Tuloy ko na na. siya. Helmet Ano ko. ba? Tutuloy ko na ba yung oras? Sige, bro. Ay, pasensya. yan. Sasalita para si Uncle. Uncle Magic, open mic ka ha pagka may objection. Sige, bro. Sige, Uncle. Next Okay. question. Next question. Como umamin ka na yung Exodo 24:8 ay hindi pagkain? Tanong, may sinabi ba si Moises na kainin ang dugo? Meron o wala? Wala, paano nila kakainin? Hindi wala nang naiwisik. Ano ka ba? O, teka muna, sumasagot pa, huwag ka sumapaw. Pag kinain nila yan, hindi wala na silang iwiwisik. Paano pa sila makapagwisik? Kailangan nga iwisik. Yung binibigay mong talata sa Greek, hindi yun kain, iwas yun, abstain yun, abstain. Kaya ito yung counter-argument sa'yo ngayon. Sabi mo, dinoktor. King James Version, no? People pa rin eh. King James Version. Next question. Next question. Next question. Sa aklat ng Levitico 17, ang talata ay Gs. Yung bang kakain ng dugo, magiging kaaway ng Diyos o magiging kaaway ng Diyos? Categorical. Objection mo na nga to, Mr. Moderator. Objection. Kasi Anong Mr. objection? Moderator, pinapipili niya ako dalawa. Hindi naman magkaiba. Para, pwede ko naman piliin yung kaaway ng Diyos. Kasi Mr. Moderator, ginagawa kong kengkoy nito. Pagsabihan mo nga ito, Mr. Moderator. Ulit. Counter objection. Ulitin ko na lang po. Ginagawa ko loko-loko nito eh. Ulitin mo. Uulitin ko na lang po. Levitico 17. Gs. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko. Tanong, yung bang kakain ng dugo sa Old Testament, magiging kaibigan ng Diyos o magiging kalaban ng Diyos? Categorical. Magiging kalaban yan sa Old Testament kasi inaalay nila yan sa altar. Paano naman yan nila kakainin? Hindi mo na naman binasa ng buo. Sapagkat ang dugo ng laman ay aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipangtubos. Pag kinain mo yan, paano mo iaalay yan? Kinain mo na. Ayan eh. Ay, yan o. Inaalay Next nga. question. Hindi yan tinatapon. Next Kayo question. tinatapon nyo. Tanong. Next question. Yung bang kalaban ng Diyos? Yung bang kalaban ng Diyos alinsunod sa Hebreo 10:25? Maliligtas o hindi maliligtas? Hindi kayo maliligtas kasi tinapon nyo yung dugo. Dapat ialay sa dambana. Pag tinapon yung dugo, ayon sa talatang 7. Objection, moderator, nasan ka na? Hindi maliligtas, sabi ko, Medan. Anong objection? Sabi ko, hindi maliligtas. Anong objection, Medan? Moderator, kailangan pang lakasan. Anong objection, Medan? Binabago niya ang categorical na naibigay sa kanya. Sabi Anong niya ang kasi, objection? Makinig ka, moderator, para makapag-desisyon ka ng tama. Sabi niya, yun anyang kumakain ng dugo ay magiging kalaban ng Diyos. Tanong ko sa kanya, yung bang kalaban ng Diyos, maliligtas o hindi maliligtas? Binago niya. Sabi niya, hindi kayo maliligtas. Wala namang ganong categorical eh. Counter objection. Counter objection. Sabi ko nga hindi. Anong counter objection? Sumagot ang categorical, hindi. Maliligtas kayo. Kasi sila nga yung kaaway ng Diyos. Yun nga paliwanag ko, ayaw niya ako patapusin. Ngayon, patapusin mo ako. Sinabi nga hindi nga Binago. maliligtas. Hindi nga maliligtas kaaway ng Diyos kasi kayo yun. O, sinagot ko na. O, bakit? Tinapon nyo yung dugo dito. Next Hindi question. dapat itapon sa lupa. 20 seconds ha. Hindi dapat itatapon Okay, next sa question, lupa. Medan. Sa demonyo pag tinapon Next sa lupa. question. Ayan o. Next question.
Sino ang kalaban ng Diyos na sabi mo ay hindi maliligtas? Sino? Palakihan po yung screen ko. Sino yung kalaban ng Diyos na sabi mo ay hindi maliligtas? Tanong, yung bang kumakain ng dugo o hindi kumakain ng dugo? Categorical. Yung hindi kumakain ng dugo ni Kristo, yun yung kalaban niya. Ngayon dito, sa talata na to, pasagutin mo ko. Sa talata dito, tinapon nyo yung dugo dyan. Bawal itapon yan kasi ano sasabi? Pagsamba sa demonyong kambing, dapat ialay sa dambana. Inalay nyo ba sa dambana? Hindi, tinapon nyo yung dugo dyan sa Levitico 17. Anong sabi dito? Next question. Pagsamba sa demonyong kambing, hindi kayo maligtas. Next question. Next question. Ito, nakasulat. Palakihan ninyo. Sabi mo, kumakain ka ng dugo. Di ba? Yan naman ang stand mo kasi katoliko ka Tanong, yung bang kumakain ng dugo, magiging A, kalaban ng Diyos, B, kaibigan ng Diyos. B, kaibigan na yan sa New Testament kasi patungkol na yan sa dugo ni Kristo. Pasagutin mo ko. Sa Kristiyano, kain na yan. Kakainin na yan. Sabi ni Jesus. Ngayon, diyan naman sa talata, sa Old Testament, tinapon nyo yung dugo dyan. Sa talatang 7, pag tinapon nyo, pagsamba sa demonyong kambing, tinapon nyo yung dugo. Dapat ialay sa altar. Nasagot ko. Sinasagot ko. Objection muna, bro. Objection. Nag-unmute na ako. Di naman ako nagsasalita. Mute ng mute Objection Next daw. question na. Next. May objection daw. Next question. Naman, Ayon next sa question. talata. Ayon sa talata ng Biblia, ang kumain ng dugo ay magiging letter A, kalaban ng Diyos o kaibigan ng Diyos ayon sa talata. Kaibigan niya ng Diyos sa New Testament. Sa New Testament, ang katuparan niyan, kakainin na. Okay Siya na. magkayo-mag-mute. Uy, sumasagot nga ako. Objection Kaya daw. mute ka. Mr. Moderator, yung 20 seconds ko Paano ha. makakapag-object? Nag-mute May kayo. objection daw, may objection. May objection nga Paano makakapag-object? Anong Mute objection? ng mute yung Anong mga, anong objection mo, Midan? Anong Puta objection mo. mo, Midan? objection? Midan, Ang tanong anong ay objection mo? ang tanong ay nasa Old Testament, ang sagot niya New Testament. Ang itinatanong, Old Testament, ayon sa talatang ito, magiging kaibigan o kalaban yung kumakain ng dugo? Sabi niya, magiging kaibigan. Moderator's time. Sa New Testament. Okay, Palpak. moderator's time. Okay. Moderator's time, Midan. Objection, bro. Moderator's time. Objection. Sandali. Sige, counter mo na. Una sa lahat, wala akong nalalabag sa rules. Alam mo yan, Midan. Magaling kang moderator. Wala akong nalalabag sa rules. Sinasagot ko ng categorical. Ngayon, ang pagbasa ng Old Testament, typology yan. Ang katuparan yan, kain na. Talo ka ngayon. Si Kristo yan. Dugo na ni Kristo yan Hindi kakampi na pala. Moderator's time. Alam mo. Moderator's time. Tanggapin natin o hindi, may sagot siya, Midan, kaibigan ng Diyos. Hindi kaaway. So, sinagot niya ayon dun sa categorical mo na sagot. Tama, mali. So, therefore, next question ka na. Game. Next question. Sabi mo, sa New Testament, magiging kaibigan ng Diyos ang kumakain ng dugo. Kumakain. Tanong, sinong apostol ang kumain ng dugo? Kumain. Hindi uminom. Kumain. Lahat yan. Sabi dito sa Juan 6, talatang 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya at bubuhayin sa huling panahon. Lahat yan, lahat ng apostol kumain ng dugo ni Kristo at kumain ng laman at dugo, magkasama yon sa Eucharist. Okay, tapos na ang ating Next tanungan. question. Ano nakasulat? Kumain Tapos na, ng bro. dugo o uminom? Talo ka na. Tapos na, bro. Tapos na, Midan. So, dapat Okay. tayo. Okay, Midan, ikaw na. Hindi, ang conclusion si Boy Letra una. Conclusion na. Na. Okay. Sorry. Uncle Boy. Ikaw Conclusion. muna. Ilang Conclusion minutes? na tayo. 5 minutes? 7 5 minutes? minutes.
5 minutes. 5 minutes, 5 alright. minutes. 5 minutes conclusion. Wala. Kala mo di ako Alright. dyan. Larga. Alright. So, ang kaaway ng Diyos dito, no? Yung nagtapon ng dugo. Ayan, no? Sino masasambahayan ni Israel na pumatay ng baka, kordero o kambing sa labas sa loob ng kampo at hindi dinala sa toldang tipanan upang ihandog bilang alay sa Panginoon sa tabernakulo ng Panginoon? Ang dugo ay ipaparatang sa taong iyon. Siya ang nagbubo ng dugo. At ng taong iyon ay ititiwalag sa kanyang bayan. Ano daw? Nagbubo ng dugo. Hindi dinala sa altar. Hindi nyo naman dinala sa altar yung dugo. Hindi nyo kinakain, tapon kayo ng tapon. Kung bawal kainin, dapat ialay. Bakit? Anong nilabag nyo? Anong nilabag nyo? Upang hindi na nila ialay ang kanilang mga alay sa mga demonyong kambing na sanhin ng kanilang pagtataksil. At ito'y magiging alituntunin magpakailanman sa buong panahon ng kanilang saling lahi. Diabolical. Pagsamba sa demonyong kambing. Paralel. Saan? Unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Ito ang aral ng mga INC. Hindi to bagong latag, pero ang conclusion ko dito, panalo na kasi ang dami mo ng maling sinasabi. No? Ano dito sa huling panahon? Sa huling panahon, kanilang ipinagbabawal ang pag-aasawa, bawal mag-asawa ng hindi kapanalig at ipinag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilikha ng Diyos na dapat tanggapin na may pagpapasalamat. Eh ang masaklap niyan, ginagamit yung talata, liturgical. Liturgical to. Hindi naman tinatapon yung dugo sa liturgical. Hindi pwedeng kainin yun sa Old Testament. Paano nila yun iaalay? Paano nila iaalay yun? Ngayon, ang typology na basa doon, yung iaalay sa dambana, kain yon, kain. Talo ka talaga, bro. Gagamitin mo pa yung Levitico, ha? Basahin natin sa Levitico. Ordinary yung pagkain ba yung sinasabi dito? Ordinary yung pagkain? Hindi po. Sacramental to. Ayan, no? Sapagkat ang dugo ng buhay ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Sabihin mo hindi banal? Pantubos nga sa kaluluwa, hindi banal? Levitico 4:27. Ano sabi doon? Dugo ng dalisay, walang bahid. Dugo ng yung pangalis ng kasalanan, Levitico 7:24. Iyon yung dugo ng walang batik. Unblemished nga sabi doon eh, di huli nga unblemished. Ayan sa New Testament, sa aral ng Catholic Church, parallel to saan? Sa dugo ni Kristo. Kakainin na to. Kakainin na to. Ang katumbas nito sa New Testament. Iyon yung kaibigan ng Diyos. Bro. Ayan Sino ba yung inalay natin sa dambana? Hebreo 7, minsan magpasawalang hanggan. Ang dambanang hindi gawa ng kamay ng tao sa kanan ng Diyos. Eternal mediator. Si Kristo. Paano natin matanggap yon? Kakainin po. Iyon. Kaya nga yung kain equal to worship. Nadurog ka tuloy, Midan. Dapat hindi mo tinanggap yung challenge ko. Ang kumain ng aking laman at tuminom ng aking dugo ay nananatili sa akin. Sinabi mo kaaway? Ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong buhay, ang buhay ng Ama ay nagsugo sa akin. Ako'y mabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin, buong Kristo, kasama dugo, ay mabubuhay dahil sa akin, letra por letra, bubuhayin magpakailanman. Letra por letra. Again, yung binigay mong talata, nakasalig lang sa salin, mali pa ang pagkaintindi, isang talata lang. Kahit 2 talata yon, magkaparehas lang yon. Iyon din yung pinadala sa mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Kakilmidan, isa tong paanyaya at tanda. Signos na to, magbalik loob ka na sa Catholic Church. Ito na ang oras, bro. Para maging magkasangga tayo. Ngayon, kung ayaw mo pa rin magbalik loob sa Catholic Church, delikado po ang iyong kalagayan. Kasi lantaran at hayagan po ito. Dito na po papasok yung tinatawag na extra ecclesia nullia salus. Hindi ka na po, baka hindi ka po maligtas. Hindi ka po kasama doon sa tinatawag na extraordinary means of salvation ng Diyos. Yung mga mangmang lang po iyon. Pero naghahangad po ng katotohanan. So again, Midan, magbalik loob ka na sa Catholic Church. Huwag ka na masyadong ma-pride, no? At mas maganda po ang stand ng Catholic Church
kaysa po sa stand po ng Iglesia ni Cristo. No, dito po kabisado ko lahat, pati yung sa kanina binigyan niya sa Deuteronomy. Lugar 'yon ng mga sinasakop nilang mga pagano. Oh. Time. Alright. Dako naman tayo sa Midan. Conclusion. Start. Midan. Alright. Start na ba? Midan? Midan, start na. Wait lang, anak mo to lang live namin. Oh, sige lang. Wait lang daw guys. Mga Ay, username mo. 1 minute no. Uy, gas nito. 5 minutes. Ilang? Oh, sige. Commercial muna. May babatiin ako sa baba. Kamusta dyan sa Sige, mga nasa Uncle. baba. At syempre, paunahin ko na yung congratulations sa ating dalawang game na. especially Ready na kay po Boy ako. Letra. Kaset na Congratulations. po kami. Ay, sa'yo, bilis yan. Okay, go. 5 minutes. Okay? Pakisuyo po ng oras. Ilang minuto po iyan? 5 5 minuto. minuto, brother. 5 minutes. Okay, sige. So, dito Alright, na po start. tayo sa ating stand. Sino ba ang may sabi at umamin na huwag kakainin ang dugo? Sino? O, pakinggan po ninyo yung recorded. Wag ang nakasulat. Huwag kakain ng dugo o kakain ng dugo. Wag kakain. Napansin niyo po yung record na yan? Ito ang nakasulat. Huwag kakain ng dugo o kakain ng dugo. Wag kakain. Oh, kaya talagang talo itong kaibigan ninyong Katoliko. Tapos sasabihin niya, bumalik ka na sa Katoliko. Kaya nga kami umalis diyan kasi may aral demonyo diyan eh. Aral nga demonyo diyan eh. Tapos di ibig sabihin nito, pinababalik mo ko sa aral demonyo. Anong katunayan na aral demonyo yung mga yan? Aba, hindi yata alam ni Boy Letra yung talat namin, unang Timoteo 4:1 at 3. Ayan no, ang sabi diyan, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon ang ibig magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano ba yung aral na demonyo? Una po, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Madre, bawal mag-asawa. Pare, bawal mag-asawa. Ano pa? Ipinag-uutos na lumayo sa lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. So kapag babalik ako sa Katoliko, balik na naman ako sa aral demonyo. Ganun ba yun, mga Katoliko? Kaya nga ang Iglesia ni Cristo umalis sa Katoliko. Nag-Iglesia ni Cristo. O ngayon, balikan natin yung sitwasyon. Ano ang paksa? Patutunayan na ang mga Kristiyano ay bawal kumain ng dugo. Big sabihin ho, Kristiyano ang usapan. May nabasa ba tayo? Meron eh. Anong katunayan? Pakikita uli namin yung talata na hindi mapasubalian. Wag kakain ng dugo. Ano nga uli sabi ni Boy Letra tungkol sa talatang yan? Ano ang nakasulat? Huwag kakain ng dugo o kakain ng dugo. Wag kakain na pagsambayan sa mga Nagpalusot. Pero naandun yung terminong wag kakain. Wag pala kakain tapos kakain ka. Palpak ka doon, Boy Letra. Ano ang tinanong natin sa Old Testament? Sa Old Testament na lihis sa paksa, wala namang Kristiyano doon eh. Sinong Katoliko maniniwala dito kay Boy Letra na may Kristiyano doon? Pakimute po yung hindi kasali kasi maingay. Sino? Meron bang Katoliko maniniwala na Kristiyano yung mga nandun sa Exodo? Isa pa, nung wisikan ng dugo,
O, sabihin na natin. Sige, wisik ang nakasulat. Tanong, kinain ba o hindi kinain? Eh ba sabi ni Boy Letra, hindi kinain. Hindi pa naman pala kinain, ba't mo ginagamit yan? Sa madalit sabi ho, ang talatang ginagamit niya sa Exodo, una, hindi sa Kristiyano. Pangalawa, hindi naman pala pinakain yung dugo doon. Ang palusot niya, ano pa iwiwisik nila? Eh di wala na silang iwiwisik kung kakainin nila ang dugo. Hindi naman yun ang katanungan eh. Ang katanungan, may utos ba si Moises na ang dugo ay kainin? Sabi mo, wala. Sa madalit sabi, mapa Old and New Testament, walang kautusan na kainin ang dugo. Sino pinakamatibay nating basihan? Ayan no, sulat ho ito ng pari, aklat ng pari ito. Oh, aklat ng pari yan. Diksyonaryo ng Katoliko ito. Ano sabi diyan? For this reason, the eating of blood is prohibited. Kapag ka sinabing abstain, Boy Letra, hindi ibig sabihin nun, pwede mong kainin. Wake up, mga Katoliko. Sabi ng Biblia, huwag kakainin. Sabi ng pari, kainin. O, kayo naman mga Katoliko, nagpauto kayo. Doon tayo sa Biblia, huwag sa paring huwad. Alright, time. So, Napakaganda po ng ating ikaw naman na. Sige bro, pasok. Pasasalamat na. So, yan, no? Meron po, pwede po tayong magkaroon ng 1 minute para sa pagpapasalamat, both debaters. Ako na muna. Sila po mauna? Ako na muna. So, maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo ng ginagawa nating nagaganap na talakayan. Si Uncle Magic, yon yung uncle ko. Ayan, si Uncle Bench, ng kaibigan ko. Si Brother Nash, na isang uncle ko rin, no? At si Uncle Midan na matapang na humarap sa challenge natin, no? On the spot po ito. Wala po itong preparation talaga, no? At naging maganda yung debating ito at naging makabuluhan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, siyempre sa Diyos lahat ng kapurihan. At i-end na natin kagad to. Baka hindi ko pa makuha yung record kasi baka may mag-report. I-end na natin kagad para wala na rin tinatawag dito, ang mga paliwanag, no? Patas po dito, wala na pong mga paliwanag, i-end na po namin kagad. So, Uncle Medan, ikaw na. Yeah. Alright. Uncle Medan, 1 minute sa pagpapasalamat. Well, una, nagpapasalamat tayo sa pagkakataong ito dahil naiyahayag namin ang aming pananampalataya na bilang Kristiyano. At ipinagpapasalamat din namin ang mga nanonood sa tagpong ito, maging doon sa aming YouTube channel. At na-end live lang yung TikTok live natin, pero nag-continuous tayo. Ano ho? At sa mga gustong makausap kami sa ganitong pagkakataon, welcome po ang lahat. Sino man sa inyo ay hindi namin aatrasan. Huwag lang sandamukal yung kondisyon. Kasi yung kondisyon na yan, hindi naman dapat yan eh. By the way, ako po si Midan, isa sa TRE speaker ng The Revealers, na handang maghayag ng mga kasinungalingan ng lahat ng relihiyon. Open. Live kami gabi-gabi. Kaya akyat lang kayo sa aming programa. Salamat sa aking nakadiskusyon. At salamat rin maging sa mga nag-join sa live na ito, maging sa moderator at timer. At pagpalain tayong lahat, sana maunawaan natin na ang tagpong ito ay ikahahatid ng pag-unawa sa katotohanan na mula sa Biblia. Alright. Amen. Alright, so mag-end na natin. Alright, and live Uncle na Boy, ba? Uncle Boy, Hi. congratulations sa Exodus. Congrats. So, Yan, sana po may natutunan. Uncle. Hi. Thank you. Oo, may natutunan. Si Nel nga pala. Nel, sana end live mo na, nakikinig ka. Uncle. End live mo na. Narinig. End live mo na, Uncle. Sige. Nel, sana narinig mo. Yun lang. Nel, narinig mo ha? Bawal.